Sinabi ni Secretary John Vic Remulla na ang kasong ito ay closed na. Ang motibo daw ng krimen na ito ay pinagkaintresan ng mga salarin ng kikitain sa benentang sasakyan na nagkakahalaga ng 450,000. At nung tinatanong yung John kung anong involvement niya, wala siyang remorse. Hindi umiiyak, hindi malungkot, asawa at anak ang pinatay. Unang-una po ay nakikiramay po kami sa pamilya ni Diane Marie Molinido at ang anak niya si John Ismael. Nireport po sila nawawala noong January 16, 2026 sa Quezon City. At nahanap ang kanilang mga labi si Diane Marie po sa Bulacan at sa Tarlac. Ayon sa investigasyon, ang gumawa ng krimen ay ang kanyang inaanak sa kasal, si Pia Katrina Panginiban at si Christian Suarez Panginiban. Ang kanilang accomplice si Hill Valdemoro D. Jr. Meron po silang transaksyon na sa pagbenta ng isang Toyota Innova na nagahalaga ng 450,000 at ibinigay yung pera dito kay Diane Molinido. Sa bahay ni Molinido, ayon sa investigasyon, sa bahay ni Molinido ay pinatay si Diane Marie, sa bahay pala ni Panginiban, ay pinatay si Diane Marie Molinido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya ay nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Ang kanyang anak po na si John Ismael ay ginapos ang ulo ng plastic bag at namatay dahil sa pananakal. Mahirap po sa paniwalaan kung paano nangyari ito, pero pagkatapos mangyari, isinakay po sa kotse ang dalawang katawan kasama ang anak ni Pia Panginiban at Christian Suarez Panginiban at Hill Valdemoro. Kasama nila yung mga anak nila sa kotse habang yung labi ni Diane Marie Molinido at kanyang anak ay nasa likod na nakabalot. Dapat papunta silang Baguio pero biglang umikot pabalik. Tinambak nila ang katawan ni Diane Marie Molinido at ni John Ismael doon sa Tarlac at sa Bulacan. Galing doon ay natulog sila sa isang motel sa Fairview. May CCTV footage po tayo na pumasok sila ron kasama yung mga anak. Galing doon ay dumiretso naman sila sa Pansol, Laguna, kung saan sila yung natulog ulit at bumalik na naman sa kanilang bahay. Ang suspect po dito, ang isa pong involved dito ay ang kanyang kapatid, ang kapatid ni Pia, na si Christian, ano pangalan mo ba? Kapatid ni Christian, na si Maribel. Nandoon siya sa scene of the crime. Sa halagang 450,000 ay pinatay ang mag-ina. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. Isa na lang po ang titignan namin yung anggulo ng asawa ni Diane na si... Ano pa ka na asawa? Na si John Molinido. Si John Molinido po at si Diane ay hiwalay na ng 3 taon. Ngunit nung nalaman nung namatay ang kanyang asawa, imbis na subject sa autopsy, ay pinakremate kaagad kasama ang suot na damit. At nung tinatanong yung John kung anong involvement niya, wala siyang remorse. Hindi umiiyak, hindi malungkot, asawa at anak ang pinatay. Ngunit marami pang development to. Kinasuhan ng asawa si Pia at si Christian ng carnapping. Wala daw sa kanyang pangalan. Nasa kanyang pangalan ng kotse, pero binenta na wala sa kanya. Okay, so ang pangalawa dito, ang pagkapatay kay Renato Kasaway, isang officer ng PIDEG
na very decorated, very noted sa kanyang trabaho. Siya po'y nahanap na patay noong January 31 sa isang septic tank sa Malolos, Bulacan. Medyo masalimuot po to. Kaya magre-report po ang PRO3, General ng PRO3, na siya po ang magsasabi kung ano po ang chronology of events. Sir, thank you very much. So I'll give you the a brief circumstances surrounding the death of Staff Sergeant Kasaway. On January 24 at about 8:30, birthday po ito mismo nung ating victim ni Staff Sergeant Kasaway. He asked permission from his wife na siya ay pupunta sa Malolos to meet an asset. And nangyari po, hindi na po siya nakabalik. That's why the following day, next slide. The following day, his wife reported to Baliwag City Police Station that his husband was missing. And right there and then, naglabas din tayo ng flash alarm para to locate the victim. And we even created an SITG to focus primarily on the investigation surrounding the circumstances of the incident. Next slide. On January 30, because of this investigation, we learned that one of our policemen in Malolos, Bulacan, meron siyang kinalaman doon sa insidente. That's in the person of Corporal Vivancio Abalos. Because, remember, this January 24 na wala si Kasaway, dito ay binaril. Binaril ito doon sa isang compound, and the gunman, Julian Salamat, together with another witness, went to Corporal Abalos, binanggit niya lahat na pangyayari. So, na-discover natin yan, January 30 na. So, may kita mo dito, yung talagang deliberate yung pag-conceal ni Abalos nung insidente. Dapat, nung 24 pa lang, nung hapon, nung nag-report sa kanya, dapat, inaresto niya dapat si Salamat. And inireport sa kanyang chief of police, which he did not do. Ang ginawa niya, pinabayaan niya lang makaalis yung gunman, si Julian Salamat. So, on January 30, about 6 p.m., nakuha rin natin yung isang witness in a alias Mark natin. Siya rin yung nag-elaborate, nag-corroborate ng statement ni Corporal Abalos kung paano pinatay si Corporal Kasaway. Next. That's why on the eve of January 30, at about 11:30 p.m. ng gabi, a joint operation composed of the PRO3, the Malolos CPS, the PDEG, the SOCO, we went to the crime scene located sa isang subdivision sa Malolos in Barangay Mohon. And dun nga, na-discover natin sa septic tank yung cadaver ni Staff Sergeant Kasaway together yung kanya mga personal belonging. The cadaver was positively identified by his wife. In-identify mismo ng asawa niya na yun si Staff Sergeant Kasaway. And from the crime scene, we recovered empty shell. And based from the SOCO report, Corporal Kasaway, mayroon siyang 3 tama ng baril, isa sa ulo at 2 sa kamay. So makita natin na parang sinasangga niya. So ang primary suspect dito si Julian Salamat. Next. That's why on 31, we also arrested the owner of the place, nung bahay, in a person of Oliver Mauricio. Dahil alam niya yung pangyayari, doon mismo nangyari sa lugar niya, and hindi niya rin na-report ito. Just imagine yung bahay niya, yung pinagtapunan na septic tank is only 3 to 4 meters away from his house. And we also arrested another 2 suspects in the person of Arvin Santiago and Nick Conboy. Next. So, yan yung ating yan yung Vivancio Abalos, yung police natin. Inaresto natin siya for his concealment. Accessory siya doon sa krimen. Na kung dapat hinaresto niya na nung 24, dapat arrested na natin yung gunman. Next slide. And on the 31 of January, the 2 arrested suspects executed an extrajudicial confession surrounding their participation. Sila kasi yung unutusan na linisin yung crime scene at ibaon yung victim natin sa septic tank. So may personal knowledge sila. Next slide. And the following day, na-inquest natin yung arrested suspect. We have 4 arrested suspect, including Staff Sergeant Kasaway. Next slide. So ito na yon. 4 yung arrested natin, but we still have 7 at-large suspect included in the filing of case. Na-inquest na po ito together. Ito yung 4, and
yung ating 7 other suspects. Next. So ito po yung we're able to got a video kung saan ito yung lugar kung saan yan si Staff Sergeant Kasaway pumasok para makita niyo yung participation. Next slide. Ito yung suspect natin, si Julian Salamat. Si Julian Salamat. Naka-jacket siya na next slide. Ito yung other suspect, Arvin Santiago. Arrested din natin ito, Arvin Santiago. Sila naman yung inutusan para linisin yung crime scene at ilagay sa septic tank yung cadaver ng ating victim. Next slide. Then ito yung mga other at-large suspect natin. Next slide. Next slide. Next slide. Pati yung mga, dyan sa harap kasi niyan, parang may mga tricycle dyan, so dyan sila nag-i-stay. Narinig nila, pati yung pagputok, but wala silang ginawa because nandyan din sila, mga taga dyan sila. So makita mo dito yung conspiracy to conceal yung cadaver. Just imagine, nangyari January 24, na-discover natin January 30, nobody from them reported the incident kung hindi pa natin na-discover. Next slide. So that is actually the actual video na makita natin from the crime scene. As of now, we'll be applying for a cyber warrant, mga CCTVs, and of course, the crime scene, binabantayan pa rin natin to gather more pieces of evidence to supplement yung ating evidence submitted during the inquest proceeding. So thank you very much. Okay. Para lang mas klaro, meron kami na-retrieve na video na actual events na nangyari. Hindi lang pinapakita na pinapatay siya, pero the gunshots were heard at saka yung pagpasok ng lugar. Pwede nyo pakita yung video? Pakiplay, pakilakas ang volume. Pakilakas ang volume. Pero magkukulang na. Ang taon siya. Pwede na yun. Sige. Si Kasaway. Bente na. Hindi, 11 yun eh. 11 o 12? 11 lang. 12 yata. Ayun na ulit ito. Okay. Stop na. Stop. Ayan. Kaya nakita